Good day to everyone. Ang lesson natin ngayong araw ay about sa glutamine na non-essential amino acid. Ano nga bang ibig sabihin kapag sinabi natin non-essential amino acid? When we say non-essential amino acids, ito yung amino acids na kayang i-produce ng ating body on its own. Hindi na natin kailangan ng food or ng any proteins na source para magkaroon ito sa katawan natin. But they are still very important for our health, growth, and protein building. When we say non-essential, it is the body that produces it naturally. Glutamine or ang GLN or known as Q in one letter as amino acid, siya ay part ng non-essential amino acid, meaning ito nga yung napoproduce ng body natin even if di galing sa food. Ito din yung most abundant amino acid sa ating bloods and muscles. It serves as a vital fuel for immune cells and intestines. Also, tumutulong din siya na ma-detoxify ang harmful ammonia sa ating brain. Meron siyang different roles in the human body or our human body. First is it supports the immune system. When we say it supports the immune system, kapag may infection or trauma, kailangan ang glutamine ay balance sa ating katawan kasi tumutulong nga siya sa pag-suporta sa ating immune system. Ang madalas na mga nakaka-experience ng mga kailangan ng immune support ay yung mga ICU patients or yung with sepsis or burns na nagkakaroon ng low glutamine kaya mas prone sila sa mga complications. Meron din tayo ditong maintains intestinal gut or sa gut health. Kailangan natin yun kasi ang glutamine or ang glutamine ay nagfe-feed sa intestinal cells natin. Kapag kulang ang patients or anything, pwede silang makadevelop ng diarrhea or malabsorption or common sa chemotherapy or radiation therapy. Tapos meron din siyang helps in protein synthesis. Nakakatulong siya sa mga post-op patients or those with muscle wasting, katulad ng mga cancers na sex siya kasi ang glutamine ay nagtutulong sa atin para ma-rebuild yung muscle proteins. Nagpro-promote siya ng wound healing kasi surgical wound heal faster with adequate glutamine. Diba? Kapag balance siya sa katawan natin, kaya niyang tumulong na mag-recover ng mga sugat. And lastly is in the nitrogen transport and acid-base balance. Kapag meron tayong glutamine kasi ang nagkikarries ng nitrogen sa ating katawan. In metabolic acidosis, glutamine ang nag-help mag-buffer ng pH para hindi tayo magkaroon ng organ damage. Kaya ang balance ng glutamine sa ating body ay talagang nakakatulong sa ating lahat. Yung mga kailangan before ma-provide ang glutamine ng ating own production sa ating katawan. Ang unang kailangan natin ay ang tinatawag natin na glutamic acid and ammonia. Glutamine is ginagawa ng katawan sa simpleng paraan or proseso gamit ang dalawang precursors which is ang glutamate at ang ammonia. Si glutamate ay isang amino acid na normal na nabubuo kapag nagbre-breakdown tayo ng proteins, habang ang ammonia naman ay parang basura na byproduct ng protein metabolism. Dahil ang toxic ang ammonia kapag sobra, kailangan itong ma-neutralize. Dito papasok ang enzyme na tinatawag natin na glutamine synthase. Dito naman sa synthetase, parang factory worker na nagko-combine ng glutamate at ammonia. Pero hindi sapat na pagsamahin lang sila. Kailangan pa natin ng tinatawag natin na energy from the ATP or ang battery ng ating cells para maganap ang reaction. Kapag pinagsama-sama lahat, saka pa lang ito magiging glutamate. So from the glutamic acid, ammonia, kailangan nilang magsama through the process of glutamine synthetase. Tapos after ng glutamine synthase, kailangan nila ng energy nito para mag-work at ma-combine. And then, saka sila makaka-form ng glutamine. Kaya namang i-produce ng ating katawan yung glutamine, wala siyang recommended daily amount na dapat i-take kasi napo-produce naman siya ng body enough kapagka under ng normal conditions. Pero if kunwari ay hindi kayang i-produce ng body, pwede na naman siyang makuha sa balanced diet na usually kailangan ay 3 to 6 grams a day of glutamine.
But then, ito ay pumapasok sa tinatawag nating conditionally. Conditionally yan, guys. Conditionally. Yan, conditionally yan. Pumapasok yan sa conditionally. Nagkaroon naman tayo ng deficiency in glutamine. Yung kagaya nga ng nasabi ko, nagwi-weaken niya ang immune system kung kaya saan hindi agad tayo nakakalaban sa mga sakit na posibleng dumating. Sa muscle weakness, makakaranas tayo ng panghihina ng mga kalamnan natin dahil kulang nga tayo sa glutamine na siyang nagbibigay sa atin ng lakas din. Tapos, yung mga wound healing natin, it might take 10 to 15 days or more than that kapag kulang nga naman yung ating glutamine sa katawan. Kapag ang ano naman, kulang din, pwede tayong maka-experience ng fatigue. Or also, pwede tayong magkaroon ng digestive problems like bloating or yung constipated tayo, mga ganong bagay tayo. Maka-epekto pa rin siya sa digestive issues natin. Kasi nga katulad ng sabi ko kanina, baka magkaroon ng bloated or yung mga ganong bagay. Sa amino acid imbalance naman, kapagka 'di ba nagkukulang ang amino acid or nagsosobra, nakakaapekto siya sa iba, kaya hindi nakakapag-work ng ayos yung other organs. Kapag naman sinabi nating neurological effects, yun yung rare lang dahil sa ammonia, kaya dapat nating pinipigilan ang magkaroon ng mga ganong cases. Tapos kapag sinabi naman nating kidney or liver stress, ito yung relationship nila. Ibig sabihin kasi kapagka parehong organs ay napipilitang magtrabaho ng sobra para ihanda lang nitrogen waste, normally, yung liver natin ang nagko-convert ng toxic ammonia into urea. Kapagka tapos yung urea naman ay dinadala sa kidney para ilabas ng urine. Kung sobra ang glutamine intake, mas maraming nitrogen ang kailangang i-process and nakakaapekto yun sa liver or yung mas lalong masa-stress sila to work and function normally. Thank you for watching and listening, guys. I hope you learned.